Namasyal po kami sa Molye Cultural Heritage Park. Mahusay na namasyal sa Molye. Anong nakita niyo sa Molye? Ella? Mga iba't ibang tanawin. May iba't ibang tanawin. Ano pa? Dassel? Mga kultura po ng mga dating taga Mindoro. Mahusay. Ano pa mapapansin niyo sa ating Molye? Madami pong bangka. Maraming bangka. Mahusay. Ano pa? Dassel? Meron pong bangkang malaki. May bangkang malaki. At alam niyo ba ang tawag sa bangkang malaki ito? Hindi po. Ang tawag sa bangkang malaki ito ay galyon. Alam niyo, naunawaan ba mga bata? Opo. Ayan, mahusay. Ano naman ang napapansin niyo sa dagat dito sa ating Molye? Malinis po. Malinis, mahusay mga bata. Ito ay malinis. Sa tingin niyo ba, mga bata, paano natin mapapanatili ang kalinisan ng ating karagatan? Ella? Magtapon po sa tamang basurahan. Mahusay, itapon natin ang ating basura sa tamang basurahan. Ano pa mga bata? Dassel? Huwag po magtapon ng anumang basura sa dagat. Mahusay, huwag magtapon ng basura sa dagat. Kaya naman, sundin natin ang mga alituntunin na pinapatupad dito sa ating Molye para mapanatili ang kalinisan dito at mapanatili ang kalinisan dito. Mahusay, mga bata, bigyan natin ng 10 palakpak ang ating sarili. Ayan, mahusay mga bata. Ngayon naman ay meron ako dito ilang pangungusap at atin itong babasahin. Naunawaan ba mga bata? Opo. Ayan. Basahin natin ang unang pangungusap. Mayroon itong Meron ito iba't ibang magaganda na tanawin. magaganda na tanawin. Ikalawang pangungusap, maraming turista Maraming turista ang dumarayo rito. Ang dumarayo roon. Ikatlong pangungusap, mabibili mo dito Mabibili mo dito ang iba't ibang masasarap ang iba't ibang masasarap na pagkain. na pagkain. Ika-apat na larawan, pangungusap, mapapanood mo rito Mapapanood mo rito ang iba't ibang mahusay na mananayaw. mahuhusay na mananayaw. Ikalima, maririnig mo rito Maririnig mo rito ang iba't ibang tinig tinig ng mga profesional ng mga profesional na maaawit. na maawit. Ngayon mga bata, magtungo naman tayo sa magtungo rin tayo sa unang pangungusap. Anong mapapansin niyo sa unang pangungusap? Dassel? Meron po ito may salungguhit. Mahusay, mayroon itong salungguhit. At ano naman salungguhit? Ito ang anong salita ang may salungguhit? Ella? magaganda po. Magaganda. Mahusay. Ano ang tinutukoy na magaganda sa pangungusap? Dassel? Tanawin po. Mahusay. Tanawin. Kung ang tanawin ay kung ang magaganda ay tinutukoy ang tanawin, ano ang tawag natin sa salitang magaganda?
ang panguri po ay salitang naglalarawan. Mahusay, salitang naglalarawan. Bigyan natin ng 5 palakpak si Dazel. Yan. Ngayon, ating bata naman ang ikatlong pangungusap. At basahin nga muli natin, mabibili mo rito Mabibili mo rito ang iba't ibang masasarap ang iba't ibang masasarap na na pagkain. Ayan, mahusay. Ano naman ang mapapansin nyo sa ikatlong larawan? Ibigay mo. Dazel? May salungguhit, may salita po may salungguhit. Mahusay. Ang ikatlong larawan ay may salitang salungguhit. At maaari nyo bang ibigay sa akin ang salitang may salungguhit? Ella? Masasarap po. Mahusay, masasarap. Ngayon naman, ano naman ang tinutukoy na masasarap dito sa ikatlong pangungusap? Ella? Pagkain po. Mahusay, pagkain. Ngayon naman, kung ang salitang masasarap ay tumutukoy sa pagkain, ano ang tawag natin sa salitang masasarap? Dazel? Salitang naglalarawan po. Mahusay, ang salitang masarap ay salitang ating nga basahin mga bata ang salitang masarap. Mga bata, nakikinig ba kayo? Opo. Mahusay. Pumalakpak nga ng isa kung kayo nakikinig. Mahusay. Muli ating basahin ang salitang masasarap Ang salitang masasarap ay salitang ay salitang naglalarawan. naglalarawan. Naunawan ba mga bata? Opo. Mahusay. Kung ang salitang masasarap ay salitang naglalarawan, ano nga tawag natin sa salitang masasarap? Salita pong naglalarawan. Salitang naglalarawan. Ano pa? Papuri po. Mahusay, ito ay pang-uri. Kung ang salitang masarap ay salitang pang-uri, ibigay nga sa akin ang kahulugan ng salitang pang-uri. Ito po ay salitang naglalarawan. Mahusay, ito ay salitang naglalarawan. Mahusay. Ngayon naman, umako naman tayo sa ika-4 na pangungusap. Atin lang uling basahin. Mapapanood mo rito Mapapanood mo rito ang iba't ibang at ang iba't ibang mahuhusay na mananayaw. mahusay na mananayaw. Muli, lakasan ang inyong mga boses. Mapapanood nyo rito Mapapanood mo rito ang iba't ibang mahuhusay mahusay na mananayaw. na mananayaw. Ngayon naman mga bata, ano ang mapapansin nyo sa ika-4 na pangungusap? Dazel? Mayroon po salitang nakasalungguhit. Mahusay, mayroon itong salitang nakasalungguhit. Maaaring nyo bang ibigay sa akin ang salitang may salungguhit? Ella? Mahusay po. Mahuhusay. Mahusay. Mahuhusay. Ngayon, ano ang tinutukoy na mahuhusay sa pangungusap? Ella? Mananayaw po. Mahusay. Ang salitang mahusay ay tumutukoy sa mananayaw. Ngayon naman, kung ang salitang mahuhusay ay tinutukoy ang mananayaw, ano ang tawag natin sa salitang mahuhusay? Dazel? Salitang naglalarawan po. Mahusay, ito
professional na mga awit. na mang-aawit. Ngayon naman mga bata, ano ang mapapansin nyo sa ikalimang pangungusap? Ella? Meron po ulit salitang nakasalungguhi. Mahusay, mayroong salitang salungguhit. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang salitang may salungguhit? Dazzle? Professional. Mahusay, professional. Ano naman ang tinutukoy na kung ang salitang professional, ano naman ang tinutukoy na salitang professional sa pangungusap? Mang-aawit po. Mahusay, mang-aawit. Ngayon naman, kung ang salitang professional ay tinutukoy ang mang-aawit, ano naman ang tawag natin sa salitang professional? Dazzle. Salitang naglalarawan, teacher. Mahusay, ito ay salitang naglalarawan. Kung ang professional ay salitang naglalarawan, ano nga ulit ang tawag natin sa salitang professional? Ella? Salitang naglalarawan o pang-uri po. Mahusay o panguri. Salitang naglalarawan o panguri. Ano nga muli ang inilalarawan ng professional? Tao po. Mahusay, ito ay tao. Sa unang pangungusap, ano ang tinutukoy sa tanawin? Ano ang isinisimulo ng salitang tanawin? Ella? Lugar po. Mahusay, ito ay isang lugar. Sa ikalawang pangungusap, ano naman ang sinisimbolo ng turista? Dazzle? Tao po. Mahusay. Tao. At sa ikatatlong pangungusap, ano ang sinisimbolo ng masasarap? Pagkain po o kaya bagay. Mahusay. Ngayon naman mga bata, paano natin mailalarawan ang Ngayon naman mga bata, Ngayon mga bata, ano nga ulit ang panguli? Ella? Ito po ay isang salitang ginagamit upang ilarawan ang mga pangalan tulad ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Mahusay. Ngayon, maaari ka ba tumawag ng iyong kaibigan para ulitin ang iyong kasagutan? Dazzle po. Mahusay. Dazzle, maaari mo bang ulitin ang kanyang kasagutan? Ang panguri po ay isang salitang ginagamit upang maglarawan ng mga tao, bagay, hayop o pangyayari. Mahusay. Ating basahin muli. Ito ay salitang ginagamit. Mga bata, ito ay salitang ginagamit Ito ay salitang ginagamit upang ilarawan ang mga pangalan tulad ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Naunawaan ba mga bata? Opo. Mahusay. Kung gano'n ang gayon, igugrupo ko kayo sa tatlo. Ba't bago yan, mayroon ba kayong alituntunin habang ginagawa ang ating gawain? Mga bata, kayo ba ay nakikinig? Opo. Pumadyak na ng tatlo kung kayo nakikinig. Mahusay. Ngayon, mga bata, may alam ba kayong mga alituntunin habang ginagawa ang ating gawain? Opo. Magbigay nga ng isa, Ella.
Gawain. Tapos na ba mga bata? Opo! Maaari niyo na itasin ang inyong mga ginawang gawain. Mayroon pa kayong 3 minuto, 20 segundo para tapusin ang inyong gawain. Maaari na kayo magsiugot. Yan. Pangkapisa, maaari niyo bang igulat ang inyong gawain? Sino ang representable ng pangkat isa? Ako po. Maaari mo bang ipresenta? Magandang umaga po. Ito po ang gawa ng pangkat una. Panuto, guhitan na salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Sa unang pangungusap, ang orasan sa aming tahanan ay hugis, parisukat. Ang salita pong naglalarawan ay parisukat. Pangalawa, ang kapistahan ni Santo Domingo ay masayang ipinagdiriwang ng mga taga-abukay. Ang salita pong naglalarawan ay masaya. Pangatlo, maganda ang pasyalan sa lalawigan ng Mindoro. Ang salita pong naglalarawan ay maganda. Pang-apat, lumaking malusog si Bernadette. Ang salitang naglalarawan po ay malusog. Number 5, sa huling bilang, masarap ang bagoong na ginawa ng aking ina. Ang salita pong naglalarawan ay masarap. Mahusay, maaari ka lang umupo. Sino naman ang mag-uulat sa gawa ng pangkat 2? Ay, po. Maaari mo bang iulat ang inyong ginawa? Sige po. Ito po ang gawa ng pangkat 2. Panuto, pagtugmain ang kulong A sa kulong B. Kulong A, 1, maganda. Letter B, masaya. Letter E, patatlo, maliit. Letter C, pang-4, bilog. Letter A, at panlima, mataas. Letter D. Mahusay sa pangkat 3. Sino mag-uulat sa inyong Ako ginawa? po. Ella, maaari mo bang iulat ang inyong ginawa? Muli, magandang araw po. Ito po ang gawa ng pangkat 3. Panuto, piliin sa kahon ang tamang sagot. Ito po ay pera. Ito po ay bilog. Ito po ay
Malusog. May nakakatawa pa mga bata? Wala po. Ano nga ulit ang ating nasa alituntunin? Respeto ang guro. Mahusay. Sa tingin niyo ba ginagawa niyo ang ating alituntunin? Opo. Ngayon, magdako ulit tayo sa ika-4 na pangungusap. Ano nga ulit ang kanilang sinalamuhitan? Malusog. Malusog. Ang salitang malusog ba ay naglalarawan? Opo. Mahusay. Dahil dyan, tama ang sagot ng pangkat 1. Magtungo tayo sa ika-5 pangungusap. At ating basahin Masarap. ang bagoong Ang bagoong na ginawa na ginawa ng aking ina. ng aking ina. Ano ang kanilang salitang sinalamuhitan? Masarap. Masarap, mahusay. Ang salitang masarap ba ay naglalarawan? Opo. Mahusay. Dahil ang pangkat 1 ay nakakuha ng 5 puntos, bigyan natin sila ng 10 palakpak. Mahusay. Magtungo naman tayo sa ikalawang larawan. Basahin natin ang kanilang tatlong gawain. Pagtugmain Pagtugmain ang column A ang column A sa column B. sa column B. Ang unang salita ay maganda. Maganda. At ang kanilang ginamitan ay letrang B. Sa tingin niyo ba ang salitang maganda ay nilalarawan ang letrang B? Opo. Mahusay dahil dyan, tama ang kasagutan ng pangkat 2. Sumunod naman ay salitang, ano nga ang salita? Masaya. Mahusay, masaya. At ang kanilang ginamitan ay letra E. Sa tingin niyo ba ang masaya ay nagpapakita ng naglalarawan sa letrang E? Opo. Mahusay. Dahil dyan, tama ang kasagutan ng pangkat 2. Sumunod na bilang, ano nga muli ang salita? Basahin. Maliit. Maliit. Mahusay. At ang kanilang ginamitan ay Basal. ang letra C. Ngayon naman, tama ba na ang maliit ay naglalarawan sa letrang C? Opo. Mahusay. Dahil dyan, tama ang kasagutan ng pangkat 2. Sa ika-4 na bilang, ano nga muli ang salita? Bilog. Mahusay. At ang kanilang ginamitan ay letrang A. mahusay. Sa tingin niyo mga bata, ang salitang bilog ay naglalarawan sa letrang A? Opo. Mahusay. Dahil dyan, tama ang sagot ng pangkat 2. Magtungo naman tayo sa huling salita. Ano nga ang huling salita? Mataas. Mataas, mahusay. At ang kanilang ginamitan ay letrang D. Sa tingin niyo ba mga bata, ang mataas ay inilalarawan ang letrang D? Opo. Mahusay. Dahil dyan, dahil nakakuha ang pangkat 2 ng 5 puntos, bigyan natin muli sila ng 10 palakpak. Mahusay mga bata. Pagtungo naman tayo sa huling pangkat. Basahin natin ang kanilang takdang gawain. Piliin sa
Piliin mo ako. Ayan. Basahin nga natin ang ating panuto. Pindutin. Pindutin ang tamang sagot. Sino ang gustong sumagot ng unang Ako po. bilang? Maaari mo bang pindutin kung ano ang inilalarawan ng nasa larawan, Ella? Mahusay atin nga basahin. Inilalarawan nito ang pagiging payat. Magtungo naman tayo sa pangalawang bilang. Maaari ka bang magtungo din na dati para pindutin kung anong nilalarawan ng nasa larawan? Ano nga muna muli ang nasa larawan, Dasen? Isa po itong bola. Ano ang nilalarawan nito? Mahusay, bigyan nga natin ng 5 palakpak si Dasen. Ating basahin. Bilog. Bilog. Ang inilalarawan Ang inilalarawan ng isang bola. Ng isang bola. Magtungo naman tayo sa ikatlong larawan. Ano ang nasa ikatlong larawan? Ella. Ano ang nasa ikatlong larawan? Bata po nakakaba. Bata, mataba. Maaari mo bang pindutin ang iyong kasagutan kung ano ang nilalarawan nito? Mahusay, dahil tama ang kasagutan ni Ella, bigyan natin siya ng 5 palakpak. Ating basahin ang larawan Ang larawan ay naglalarawan ay naglalarawan ng ng isang matabang matabang bata. bata. Magtungo naman tayo sa ika-4 na larawan. Alam niyo ba kung anong nasa larawan? Opo. Ano ang nasa larawan? Aso. Aso. Maaari mo bang pindutin kung anong inilalarawan ng aso? Mahusay, dahil tama ang kasagutan ni Dasen, bigyan nga natin siya ng 5 palakpak. Ayan. Magtungo naman tayo sa ika-5 larawan. Alam niyo ba ang nasa larawan? Opo. Ano ang nasa ika-5 larawan? Gusali po. Gusali, mahusay, maaari mo bang pindutin kung ano ang nilalarawan ng gusali? Mahusay, ito ay mataas dahil dyan, bigyan natin ng 10 palakpak si Ella. Ating basahin ang larawan Ang larawan ay ay naglalarawan naglalarawan ng isang Ng isang mataas mataas na gusali. na gusali. Mahusay. Ngayon, kung tunay niyong naunawaan ang ating talakayan ngayong umaga, paano nga muli natin? Ano nga muli ang salitang panguli? Ang panguri po, ito po ay salitang naglalarawan ng pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Mahusay, maaari ka bang tumawag ng iyong kaibigan para ulitin ang iyong kasagutan? Ila. Ang pag-uri po ay isang uri ng salita na naglalarawan ng ngalan ng tao, hayop, bagay, at pangyayari. Mahusay. Ating basahin mga bata. Ito ay isang Ito ay isang salitang ginagamit salitang ginagamit upang ilarawan upang ilarawan ang mga pangalan Ang mga pangalan tulad ng tulad ng bagay, bagay,
Hayaan niyong basahin ko ang mekaniko ng larong ito. Una, ang mga bata ay pupunta sa gitnang bahagi ng silid-aralan. Maaari ba kayo pumunta sa gitnang bahagi ng silid-aralan? Mga bata, nakikinig ba kayo? Opo! Pumalakpak nga ng dalawa kung kayo nakikinig. 1. Mahusay. Babasahin ko. Ang mga bata ay pupunta sa gitnang bahagi ng silid-aralan. Maaari ba kayo pumunta sa gitnang bahagi ng silid-aralan? Yes, sir. Sunod, ang guro ay magbibigay ng numero at igugrupo ng mga bata ang kanilang sarili ayon sa numero ibibigay ng guro. Naunawaan ba mga bata? Mahusay mga bata. The boat is sinking. Igrupo ang sarili sa 3. Ayan, dahil dyan, Ella, maaari ka bang magbigay ng salitang naglalarawan? Maganda! Maganda. At Dazzle, maaari ka bang magbigay ng salitang naglalarawan? Maginoo. Maginoo, mahusay. Ang inyong kasagutan ay tama dahil ito ay tama. Bigyan niyo ang inyong sarili ng 3 palakpak. Ayan. Ngayon naman, kung talagang tunay niyong naunawaan ang ating talakayan ngayon, may inihanda ako ditong munting gawain at inyo nyo lamang susundin ang panutong nakalagay sa ating papel. Bibigyan ko lamang kayo ng